5 taon nang hindi ginagamit ang elevator na ito. May tao ba? Hindi na makapaghintay ang general. 3 araw na lang at atake na ang mga barbaro. Walang darating na reinforcements. Walang darating na supply ng pagkain. Ang mga tao sa loob ng lungsod ay namamatay sa lamig. Pinasusuko mo ako ngayon. Pero ang pintuang tanso ay nakatayo na ng 3 araw. Walang iba kundi malamig na hangin. 3,000 piraso ng kalakal ay ginawa ayon sa nakumpirmang disenyo. Nilagdaan nyo na ito. Huwag mo na akong bigyan ng paliwanag. Ang tanging mahalaga sa akin ay ang resulta. Anong ibig mong sabihin? Lene. Hindi maganda ang takbo ng winter clothing. Malubha ang pag-imbak ng mga channel. Ang mga cotton jacket na ito ay mabebenta lang sa 3 bahagi ng orihinal na presyo. 3. Kulang pa nga sa pambayad sa tela. Ikaw ang may problema niyan. Hindi ako. Ginoong Lin. May pagkakataon na iniwan sa iyo si Ginoong He. Kayo ng ganitong maliit na pabrika. Ang pagkaantala ng produkto sa isang araw ay pagkawala. Mas mabuti na ang 3% kaysa sa wala talagang makuha. Babalik ako at mag-isip. Sagot bago mag-siyam ng umaga bukas. Paglampas ng oras, ituturing na pag-aantala sa paghahatid. Nakahanda na ang mga produkto. Kayo ang hindi tumatanggap. Nasa akin ang pamantayan ng pagtanggap. Sasabihin kong hindi pasok, hindi rin pasok. Medyo matibay pa yung maliit na pabrika. Lene, bukas, hindi na yan magiging matibay. Hindi pa rin napagkasunduan. Ano ang ibig sabihin ng hindi pa napagkasunduan? Hindi na kayang antayin ng mga manggagawa ang sahod. Kailangan itong ibigay sa susunod na araw. Tumawag na naman si Qin Yuanshan. Huwag nang ipagpaliban ang natitirang bayad sa tela. Nagpadala na rin ng paalala ang bangko. Bigyan mo ako ng tiyak na sagot. Para makapag-ayos ako. Kumukuha lang sila ng 3%. 3%. Nabaliw sila. Hindi pa nga mabawi ang gastos. Bumalik ka at sabihin. Ilang piraso pa ang nasa bodega? 30,000 piraso lahat nandyan. Lumabas na rin ang ulat sa kalidad. Hindi pwedeng ibenta sa 3%. Hindi ka makakabuhay kahit ibenta mo ang pabrika. Alam ko. Pero mas lalo pang hindi kakayanin kung hindi mo ibebenta. Kailangan ng pera kahit saan. Si Yuanshan ay nakikipaglaban hanggang kamatayan. Na-record mo ba? Na-record ko. May silbi ba ito? Makatutulong. Ngunit hindi ito makatutulong ngayong gabi. Ano ang gagawin ngayong gabi? Ginoong Lin. Gusto ng lahat na magtanong. Magbabayad ba ng sahod sa susunod na araw? Inutusan ni Baizi ang lahat na pumunta sa pintuan ng workshop. Magbibigay ako ng ilang salita. Bigla ang pinababa ng brand ang presyo. 3% lang ang tatanggapin. Anong 3%? Hindi ba't ito ay pang-aagaw? Nagtatrabaho tayo ng mahigit 20 araw. Walang uwi sa gabi. Sinasabi nilang 3%, 3% na lang. Paano na ang sweldo ni Ginoong Lin? Sisikapin kong ayusin ang sahod. Normal na pumasok at umuwi ang lahat. Walang problema sa kalidad ng mga produkto. Hindi kami ang may kasalanan. Ayaw ng brand ng mga produkto. Ano ang gagawin sa mga damit na ito? Hindi dapat masayang ang mga produkto dito. Sino ang makakakain ng napakaraming cotton jackets? Hindi na nagamit ang elevator na ito sa loob ng 5 taon. May tao ba? Hindi na makapaghintay ang general. 3 araw na lang at atake na ang mga barbaro. Walang darating na reinforcements. Walang darating na supply ng pagkain. Namatay na sa lamig ang mga tao sa loob ng lungsod. Pinasusuko mo ako ngayon. Pero ang bronzeng pintuan ay nakabukas na 3 araw. Walang ibang mayroon maliban sa lamig. May nagsabi sa militar na ikaw ay baliw. Sino ang nagsabi niyan? Magpakatotoo siya. General. Wei Chen, hindi ako natatakot na masabing baliw ako. Ang natatakot ako ay ang pagbibilang ng mga bangkay bukas. Na may dagdag pang ilang daang pangalan. May nakakarinig ba? Sino ka? May tao sa labas ng pinto. May dala ang general. Lahat umatras. Ito ay Cebu, talagang Cebu. Sino ka, tao sa labas ng pinto? Sino kayo? General Shen Zhaoxin ng dakilang Jin. Narito ang hilagang kampo ng kabiserang lungsod.
Ngayon ay nasasakupan ng niebe ang lungsod. Napapaligiran ng mga barbarong hukbo. Nasaan ka, Ginoo? Matalim ang yelo. Ang bagay na ito ay hindi ilusyon. Huwag magtiwala ng basta-basta, General. Ang taong ito ay may hindi malinaw na pinagmulan. Ilang damit na panglamig ang natitira sa bayan. Kulang pa ng 300 piraso ang magagamit. May 27 na namatay sa kampo ng mga sugatan dahil sa lamig. Mas marami pang namatay at nasugatan ang mga tao. 2 araw na lang ang natitirang pagkain. Kaya sabihin mo sa akin, sino pa ang maaari kong pagkatiwalaan? 30,000 na piraso ng mga jacket. Ilang daang bundok ay handang magbigay ng 3%. Sa likod ng pinto ay isang sinaunang lungsod na kulang sa damit at pagkain. Namatay ang mga residente sa lamig. 3 araw mula ngayon, atake sa lungsod. Ano ang ginagawa mo, Ginoong Lin? Gumagawa ng isang pagsubok. Ipadala kay General Shen ang isang jacket para sa lamig. Maghanap ng tao para subukan. Ano ang cotton jacket? Ihatid na. Totoong may damit. Ang gaan, walang balat ng hayop at walang bulak. General, mag-ingat, may lason. Maghanap ng may bahagyang frostbite para subukan. Sundin ang utos. Ano ang pakiramdam? Talagang mainit. Hindi makapasok ang hangin. Makakatulong ang damit na ito, General. Talagang nakakapagpanatili ng init. Pahawakan mo ako. Tahimik. Ginoo sa labas. Meron pa palang ganitong damit na pangbuhaya. Meron. 30,000 piraso. Anak, ano ang gusto mong ipagpalit? Unang sabihin mo kung gaano ka-urgent ang sitwasyon. Malakas na snow noong ika-16 na. Kulang sa damit at pagkain. Sa loob ng 3 araw, aatake ang mga barbaro sa lungsod. Hindi makakaligtas ang mga sugatang sundalo sa gabi. Gaano karaming supply ang kaya niyong tanggapin? Kahit ano ang makapasok, tatanggapin namin. Tinitiyak ko sa pamamagitan ng utos ng militar na maitatala at maipapamahagi ang mga supply. Prioridad ang mga buhay. Hindi ito mapupunta sa pribadong imbakan. Hindi dapat magmadali ang general kung hindi pa malinaw ang mga detalye. Nagpadala siya ng isang damit. Nakaligtas na natin ang isang sundalo. Sa iisang cotton na jacket. Dito ay nagkakahalaga lang ng 30%. Dito naman ay makakatulong pa sa buhay. Ginoo, kung nais mong tumulong. Ang angkan namin, ang pamilya ng Shen, ay may pamana ng mga jade. Kung kailangan mo ng ginto at pilak, ako ay magpapadala ng tao upang ayusin ito. Panganib sa lungsod. Ginoong Wang, unahin mo ang pagliligtas sa tao. Makasusulat ba sa pergamino? Isulat ang mga kinakailangang bagay. Kunin ni Wei Chen ang pergamino. Iyan ay iniwan sa iyo ng matandang general. Mawawala na ang tao. Kanino na lang ang jade? Ginoong Lin. Si Shen Zhaoxi ay nagtala ng utang na loob para sa mga sundalo at mamamayan ng kabisera. Narito na naman, mabilis na magrehistro. Ang mga sugatang sundalo ay unahin. Susunod. Lin, ano ba talaga ang ginagawa mo? Huwag galawin ang mga kargamento. Kailangan niyang sumagot. Ibibigay ko na. Hindi ko ibebenta ang 3 bahagi nito. Ayokong ibenta rin. Pero saan ang pera, saan ang sweldo? Saan ang supplier? Bukas may pera na. Saan ka nakakuha ng pera? Ayusin mo muna ang listahan ng sweldo. Magpadala ng isang bahagi bago magtanghali bukas. Ang unang batch ng mga cotton jacket ni Ginoong Lin ay naipadala na. Kung maaari, Ginoo, maaari bang magpadala pa ng kaunti? Makakapagbantay na tayo sa pader ngayong gabi. 30 piraso ang ipadala sa hilagang pader. 50 piraso ang ipadala sa kampo ng mga sugatang sundalo. Ang natitira ay ipapamahagi ayon sa talaan. Sino man ang magtatago ng lihim, ipapailalim sa parusang militar. Unahin ang mga hindi makakilos. Sino mang manghuli, sasampalin ng militar. Sagot bago mag-siyam, 00. Huwag mong hayaan akong magpadala ng legal na ahensya. Legal na bagay, 15 isa-isa sa tamang lugar, iparating, huwag mong hayaan akong magpadala ng legal na ahensya. Si Lin Zhou ay isang hakbang patungo sa tagumpay. Boss Lin, isang gabi kang walang tulog. Kailangan nating maibalik ang pera ngayon. Saan napunta ang mga kargamento kagabi? Kulang tayo ng ilang daang piraso sa bodega. Sinuri ko ang mga hihiye. Puno ng mga puting tuldok ang likod bahay. Huwag munang mag-imbestiga. Ako ang nasa pananalapi. Paano ako makakagawa ng trabaho kung hindi ako nag-check ng mga account? Ano ito? Pwede itong ipalit sa pera. Ang mga bagay na hindi alam ang pinagmulan ay hindi dapat basta-basta ipalit. Alam ko ang tamang timbang. Manatili ka sa pabrika at bantayan ang bodega.
Huwag papasukin ang sinuman sa likurang bakuran. Paano kung dumating si Hiwanshan? Sabihin mo sa kanya. Magbibigay ako ng sagot bago mag-siyam. Hindi pwedeng tumakbo si Lin Zhao. Pag lumagpas na ang alas 9, ipapadala ko ang legal na liham. Gawa ang produkto ayon sa aking disenyo. Kung magpapabaya ka at magpapasya ng mag-isa, papalitan kita hanggang magsara ang pabrika. Yutang Gyu. Luma na kwento. Kwento. Probinsya. Kapag may bagay, tingnan ang presyo. Saan nanggaling? Nanggaling sa bahay na ipinasa-pasa. Nasa ilang henerasyon na. Hindi alam kung kulang sa pera. Kung kaya, ilabas na. Laging medyo luma ang mga bagay. Pero karaniwan ang materyales. Magulo rin ang kulay. Hindi maganda ang ganitong produkto. Malaki ang panganib. Ibibigay ko sa iyo ang 8,000. Cash. Kunin mo na agad. 8,000. Tama. Sigurado ka. Bata, nagnenegosyo ako ng 20 taon. Alam ko na agad kung anong dapat gawin. Bakit mo dinala yan sa ibang lugar? Baka hindi sila tumanggap. Bakit ka nagmamadali? Kung hindi akma ang presyo, pwede namang pag-usapan. Hanggang saan ang pwedeng pag-usapan? Depende kung gaano ka ka-urgent. Kung kailangan mo ng pera ngayon, itaas ko sa 12,000. Hindi mo ba sinabi kanina na mataas na ang 8,000? Tinitingnan ko lang na bata ka pa. Tinulungan kita. Hindi na kailangan. 10,005 ang pinakamataas. Labas ka at maglibot. Walang mas mataas sa akin. Boss Ma, gusto mong gumamit ng tunay na bagay sa peking presyo. Ayaw mo namang hawakan ang peking bagay. Hindi nakakapagtaka na malaki ang nakasulat sa tatak. Pero maliit ang presyo sa counter. Paano ka naman makipag-usap? Bumalik ka sa 20,000. Ibibigay ko sa iyo ang 20,000. Ginoo, titignan ba ang produkto o ibebenta? Ano ang plano para dito? Tingnan muna ang presyo. Nakita na ba ni Boss Tsu? Kilalang kilala mo ako. Nakasulat sa labas na hindi ito angkop sa pawn shop. Kanina, nag-alok sila ng 8,000. 8,000. May lakas ng loob siyang sabihin yon. Hindi ito ordinaryong luma na jade. Tama ang pagkakagawa at patina nito. Tiyak na hindi ito mababa ang halaga. Kailangan ko ng pera agad. Kailangan pumasok sa account ko ngayon. Gaano karami ang gusto mo? Mag-umpisa ka sa 1.8 milyon. Ngayon, magpadala ka na ng pera. Ako ang bahala sa panganib. 200,000 agad ang kasunduan. Kung mababa, titingin ako sa iba. Kailangan ko ng AC para sa 200,000. Paliwanag ng pinagmulan at kasunduan. Isulat ang pinagmulan bilang pamana. Huwag madalas ilabas ang ganitong antas ng bagay. Kung may iba pang pagkakataon sa hinaharap, makipag-ugnayan ka sa akin. Salamat sa paalala. Kahapon ay naipit ang leg ko. Ngayon, dumating na ang unang pera. Nandyan na ang pera ni Ginoong Lin. Salamat, Boss Tsu, sa araw na ito. Makakatulong ang mga antigong bagay. Hindi ito maaaring maging pangkaraniwang daloy. Masyadong madalas, nakakabahala na. Bro, sandali lang. Kanina lang ay nalito lang ako. Nasaan na yung sayo? Magdadagdag ako ng 50,000 sayo. Bebenta ko na. Bebenta na, magkano ang halaga? 200,000 pesos. Boss Ma, hindi mo ba sinabi kanina na ang bagay na yon ay nagkakahalaga lang ng 8,000? Tama ba? Sa una kong tingin, nagkamali ako sa paghusga. Gusto mong bilhin ang buhay ko sa halagang 8,000. Ngayon gusto mong kunin sa halagang 50,000 para sa pagkakataon. Boss Ma, kulang ako sa pera. Pero hindi ako bobo. Ipadala mo sa akin ang sahod at account ni Qin Yuanshan. Totoo bang pumasok na ang pera? Unang 2 milyong ipadala. Hindi ka napatay ni Yuanshan. Pumasok ang 500,000. Magdagdag ng panibagong stock na cotton coat. Sinabihan ni Yuanshan na itigil ang iyong supply. Sinasabi nilang hindi ka kakayanin hanggang ngayon. Ngayon tingnan mo kung kakayanin ko bang magtiis. Dumating na ang sahod. Talagang nagpadala si Ginoong Lin. Paano na ang kumpanya ng brand? Hayaan silang magpasya. Siyam, 40. 3% ng ani. Kung hindi ka pipirma, magpapadala kami ng sulat ng paglabag sa kontrata. Ginoong He.
Hindi na namin ibebenta ang kargamentong ito sa inyo. Wala kang pera sa account mo. Maliban sa ibenta ito sa akin. Wala ka ng ibang opsyon. Kinyuanshan, 500,000 ay naipadala na. Yung sinasabi mong walang pera ay bago mag-siyam ng umaga. Ginoong He, ito ang bagong transaksyon lang. Gusto mong pagsamahin. Saan ka nakakuha ng pera? Hulaan mo. Pag-aasikaso ng pribado ng mga order ng brand. Ikaw ay lumabag sa kasunduan. Kailangan mong singilin ng 30% ng orihinal na presyo. Sabi ko, hindi ito pasado, kaya hindi ito pasado. Malicious na pagbawas ng presyo. Ngayon, magbabayad ka ayon sa orihinal na kontrata. O maghihintay ka ng liham mula sa abogado. May abogado ka ba? Kakaumpisa lang. Huling pagkakataon, 4%. Kahapon, 3%. Ngayon, 40%. Original na presyo ng kontrata, walang bawas. Akala niya makakakuha ng kaunting pera. Makakalaban niya ako. Makakapigil ako ng supply mula sa mga supplier. At hindi tatanggapin ng logistics ang order. Maaari ko ring sabihin sa buong grupo tungkol sa'yo. Si Lin Zhou ay hindi sumusunod sa mga patakaran. Maaari mong subukan. Lin Zhou. Sino ang mamimili sa likod mo? Hindi mo malalaman. Sige, matigas ka. Kaya tingnan natin. Paano mo ibebenta ang mga ito? Siguradong kikilos si Ginoong Lin. Hayaan siyang kumilos. May mga mamimili ba talaga tayo? Meron. Agad na bumili. Mga jacket, kumot, pagkain. Mga bandage, disinfectant, asin, waterproof na tela. Lahat ng makakarating ngayon, order na. Hindi ba tayo nagbebenta ng mga produkto? Bakit ka pa bumibili ng mga ito? Isang kliyente ang iligtas. Kliyenteng makakapagpatuloy sa atin. 256-155-15. Sinabi ni Hiwanshan na huwag akong maghatid. Bakit ka nandito? Dumating na ang pera. Dumating na ang sasakyan, kinikilala ko na. Ginoong Lin. Dumating na ang mga supply. Hindi marami ang bilang. May mga susunod pa. Rehistro ang lahat. Kakaunti ang nasugatan, 36 ang namatay. Ang mga gwardiya ay makapagpapatrol na ng normal. Naka-encounter din ba kayo ng mga problema dyan, sir? Kayo na lang ang mabuhay. May paraan ako dito. Ipasa mo isang bagay. Ako ang magliligtas ng isang tao. Ipasa mo isang sasakyan. Ako ang magbabantay sa isang lungsod. Unang ipadala ang lugaw. Huling kunin sa militar. Tumawag na naman si Linzong Kinyuanshan. Naipadala na ang mga kargamento ni Lin Zhou kagabi. Ngunit ngayong umaga, hinanap na naman ako ni Hiwanshan. Ano ang sinabi niya? Sabi niya, kakasuhan ka. Sino ang magtatangkang mag-supply sa'yo? Sino man ang ma-blacklist ng kanilang brand? Ginoong Qin, naniniwala ka sa kanya. Hindi ko siya pinaniniwalaan ko ang pera. Ngunit kailangan ko ring isaalang-alang ang panganib. Marami silang ibinibigay na order sa akin sa isang taon. Naiintindihan ko, may natitirang 360,000 na bayad. Tatawagan kita ngayon. Dagdag na pagbili. Magbayad ng 500,000. Babayaran agad pagdating ng kargamento. May cash ka pa ba? Meron. Magtatanong lang ako. Kanino mo ibinenta ang kargamentong ito? Sa isang kliyenteng nangangailangan ng cotton jacket. Sino ang makakain ng ganitong karami? Gaano karami ang kaya mong kainin? Iyan ang ibibigay ko. Gusto ni Hiwanshan na i-block ako. Hayaan siyang bayaran muna ang utang. Handa siyang magpatuloy. Siguradong hindi titigil si Hiwanshan. Kaya't huwag din tayong huminto. Mga kumot, pangproteksyon sa lamig, pagkain, asin, benda, pala. Kaya ngayon, kontakin lahat ng makakaya. Ginoong Lin, hindi ito parang bibiling damit sa pabrika. Tama. Ano ba talaga ang plano natin? Tulong. Nangyari ang problema kay Lin Zhou sa damit pang panlaban sa lamig. Nangyari ang insidente sa damit na panglamig ni Lin Zhou, ibigay. Kaibigan 123, sinabi ni Ginoong He na ipagbabawal ang kanyang logistics. Sinabi ni Ginoong He na ipagbabawal ang kanyang logistics. Sinabi ni Ginoong He na ipagbabawal ang kanyang logistics, ibinenta ni Chang Jian Xianan. Sobrang pang-aapi na ito. Gusto tayong pigilan. Ipadala sa abogado. Ibigay din kay Hiwanshan. Hindi ko na maaasikaso ang sasakyan ni Ginoong Lin ngayon. Hindi ba't napag-usapan na natin kahapon? Nagpaalam si Hiwanshan. Hindi ko kayang makipag-away. Pwede naman tayong magdagdag ng bayad. Ang alitan ay sa amin.
Ikaw ay responsable lang sa transportasyon. Talagang hindi pwede. Pwede. Iwanan ang kumpirmasyon mula kahapon. Nakasulat sa puting papel na may itim na tinta. Alod ang mga ito sa 1:00 ng umaga. Bakit ka natatakot kay Hiwanshan? Hindi ka ba natatakot na magkasala? Hindi ba pwede kung ako ang magsusulat? Paano ka magde-deliver kung walang sasakyan? Hindi ito dumaan sa tamang proseso. Patuloy ang operasyon sa harap. Sinasabi lang na nag-imbentaryo. Huwag hayaang may lumapit sa likuran. Lahat ng naipon na kalakal sa loob ng 2 taon ay nandito. Hindi mabenta sa mall. Pero tiyak na mainit. Makatarungang presyo. Cash ang bayad. Ibigay mo sa akin ang tunay na presyo. Nagsimula ng suriin ni Hiwanshan kung saan papunta ang iyong kargamento. Hayaan mo siyang suriin. Talagang hindi ako natatakot. Walang silbi ang matakot. Haha, dati tahimik lang ako. Ngayon parang iba na ako. Hindi ako nagbago, may nagpilit lang sa akin na magising. Nakakuha si Ginoong Lin ng bagong order. Sobrang gulo ng mga disenyo. Bahala na, basta maibigay ang sahod. General Shen. Ginoong Lin. Sapat na ba yung mga ipinadala kahapon? Hindi sapat. Pero nakaligtas ang maraming tao. Sa silid ng mga sugatang sundalo, 36 ang namatay kagabi. Pinalitan ang mga gwardiya sa Hilagang Pader ang kanilang mga uniforme ng damit na gawa sa bulak. Ngunit masyadong marami ang mga tao. Patuloy na dumarami ang mga nagkaroon ng frostbite. Kulang ang mga biskwit ni Ginoong Lin. Maraming matatanda at bata sa lungsod. Bawat isa ay makakatikim lamang ng kaunting piraso. Ngayon ay magdadala ng mga gamit para sa lamig. May mga gamot at waterproof na tela. Magtipon ang bawat grupo. Dumating na ang mga kumot. Unahin ang mga sugatang sundalo. Kunin ayon sa pagkakasunod-sunod. Sino ang may lakas ng loob na magnakaw? Putol. Dalawampu kumot. 50 piraso ng damit na yari sa bulak. 1-0 kahon ng bendahe. Tunay na nagbibigay ng damit ang general sa mga tao. Ibigay. Kailangan din ng mga mamamayan na mabuhay. Walang natirang buhay sa lungsod. Para kanino pa ang pagtatanggol sa lungsod? Itong kahon para sa mga bata. Ginoong Lin, may mga damit ang bata. 1 kahon ng mga damit pambata. Ipadala sa Zopeng sa Dongji. Ito ay pwedeng kainin ng direkta. 3,000 at siyam buksan ang panlabas na packaging. Alak, 300 huwag kainin ang bag. Ganito ang pagbukas ng bag. May laman itong karne. Nasa maliit na piraso ang karne. Napakamahalaga nito. Unahin ng doktor na ibigay ito sa mga kapatid na nawalan ng dugo. Para sa mga sundalo sa bayan upang makabawi ng lakas. Mabilis na kumain ang mga sugatang sundalo. Sundin ang sinabi ni Ginoong Lin. May nangyaring masama kay Ginoong Lin. May nagulat na nag-imbak tayo ng iligal. Na may kinalaman sa smuggling. Hiwanshan. Sino pa kundi siya? May tao na ba? Nasa daan na. Ilagay ang mga invoice ng pagbili, mga talaan, at lahat sa silid ng pulong. Nakapaghanda ka na. Ilan lang ang mga trick na magagamit niya. Ito lang ang mga ito. Ginoong Lin, may nagulat na kayo ay pinaghihinala ang iligal na nag-imbak. Narito kami upang mag-verify at makipagtulungan. Nandito ang mga dokumento. Ito ang kontrata, mga invoice, at paliwanag sa hindi pagtanggap ng logistics. Bakit kayo bumili ng ganitong karaming quote? Kanino nyo ito ibebenta? Magbukas ng bagong channel. Hindi ito may pahayag. Ano na ang tungkol sa bagay na yon? 6. 6 ang bilang ay hindi lumampas sa limitasyon. 6 tama ang mga tala. Naipadala na ang sahod ngayon. Isang bahagi ang naipadala. Ang natitira ay ibibigay ayon sa plano. 20 oras 6 minuto 237 natitirang ayon sa plano. 20 oras 6 minuto 237. Ano ang tungkol sa utang ng supplier? Nabayaran na ang isang bahagi. Sa ngayon, walang indikasyon ng iligal na pag-imbak. Ang hidwaan sa kontrata ay isang sibil na issue. Hindi ito saklaw ng aming proseso. Salamat sa iyong pagsisikap. May mga tao na nagmamasid sa iyo kamakailan, Ginoong Lin. Ingatan mo ang mga dokumento. Huwag mong bigyan ng pagkakataon ng iba. Naiintindihan. Ano ang pakiramdam ng maimbestigahan si Linzhou? Hindi maganda. Walang nahanap na problema. Huwag kang masyadong magalak ng maaga. Ngayon ay simula pa lamang. Si Ginoong He ay nagulat ng masama. Nang himasok sa transportasyon. 022337. Nagsasagawa ng maling impormasyon. Tinatandaan ko rin ito.
May ebidensya ka ba? Sige, hulaan mo. Sino ang kliyente mo sa likod, Lin Zhao? Wala kang karapatang malaman. Huwag mong isipin na dahil sa pera, makakabawi ka. Maaari kitang hadlangan sa mga supplier at logistics channels. Sige, ipagpatuloy mo ang paghadlang. Ang pinaka-nababahala kay Lin ay hindi niya alam kung saan napunta ang mga kalakal. Kapag hindi niya alam, mas lalo siyang magiging magulo. At tayo. Magpatuloy sa pagbili, magpatuloy sa pagbibigay. Ginoong Lin, hindi ko alam kung nasaan kayo. Hindi ko rin kayo makita. Ngunit suot ng aking anak ang inyong damit. Mainit na siya at bumalik. Nagbigay ng pagbati ang aking asawa sa inyo. Huwag na, hayaan ang bata na uminom ng mainit na tubig. Kumain ng kaunti. Ako ang nagdala sa kanya. Namatay ang kanyang anak kahapon. Ngunit ngayon ay nagising na. Ito ay dapat gamitin ayon sa papel. Huwag basta-basta kumain. Iba ang dosis para sa matatanda at bata. Hayaan munang tingnan ng doktor. Nandyan na ang doktor. Ginoong Lin, hindi ko masyadong maintindihan ang dosage na isinulat mo. Pero maaari itong sundin. Ngunit masyadong marami ang may mga sugat na namumula. Mayroon bang panglinis ng mga sugat? Meron. Ito ay para sa panlabas na gamit lamang. Huwag itong inumin at dapat iwasan ang apoy. Naiintindihan, naiintindihan. May galaw ang mga barbaro sa labas ng bayan ng General. Nagpadala sila ng mga kabalyero malapit sa hilagang pader. Ilan sila? Mahigit 30 na kabayo, mukhang nag-eksperimento sila. Iutos sa mga archer sa hilagang pader na umakyat sa pader. Pumunta ang mga nakasuot ng makapal na damit. Maghanda sa hilagang pader. Ang mga umaatake ay umakyat sa pader. Magdagdag ng kahoy sa apoy. Mga sugatang sundalo umatras. Malapit na ang mga general. Ilapit pa at barilin. Akala nila na niyelo na tayo. Ipaliwanag natin sa kanila. Tirahan ng mga pana. Natamaan, ang mga barbaro ay umatras. Umalis na ang mga general. Hindi ko akalain na makakabato pa tayo. Kahapon, hindi matatag ang hawak ng mga kapatid sa espada. Ngayon, lahat ay nakatayo na. Hindi dahil bigla tayong lumakas, kundi dahil may mga nagbigay ng buhay para dito. Umalis ang mga barbaro sa pagsubok ni Ginoong Lin. Ngunit nakita nila ang lakas ng laban sa loob ng lungsod. Mas mabilis ang totoong pag-atake sa lungsod. Gaano pa katagal? Dati 3 araw. Ngayon baka 1 araw na lang. Anong kailangan mo? Sako, pala, tali, makapal na tabla, ilaw. Pang-uhaw na gamot, pampalakas, pagkain. At mga damit na pambalot. Mas marami, mas mabuti. Ang hilagang pintuan ay pumutok dahil sa lamig. Ang makakapal na kahoy ay pwedeng takpan ang butas. Ang mga sako na puno ng niebe at lupa ay pwedeng harangin ang mga palaso. Maaari rin itong takpan ang mga bitak sa pader ng lungsod. Naghahanda ako. Ginoong Lin, kung ikaw ay madawit dahil dito, maari mong unahin ang iyong kaligtasan. Hindi magtatangkang magpataw ang kabisera. Gusto ni General Shen Wanshan na pilitin akong ibenta ang mga produkto sa mababang presyo. Gusto niyong mabuhay. Ngayon, habang higit na kailangan niyo ang mga produktong ito, mas nagiging mahalaga ito. Hindi ako ang nagpapabigat sa iyo. Ikaw ang nagbigay sa akin ng 200. Kaya't hindi na ako magpapakamabait. Ginoong Lin, hanggat maaari bukas. Ang buong lungsod ay hindi matutulog ngayong gabi. Ang mga sundalo ay nagtatayo ng pader. Ang mga manggagawa ay nagbubuhat ng sako. Ang mga doktor ay naghahanda ng gamot. Anong dalang Ginoo Lin? Gamitin natin ang anuman ang dala niya. Maghintay na lang tayo sa pagtanggap. Ginoong Lin, may nagalit ba sa iyo kamakailan? Anong nangyari? May dumating na tao sa tindahan ko kanina para magtanong tungkol sa iyo. Tinanong kung ano ang mga binebenta mo. Tinanong kung magkano ang kinita mo. Tinanong din kung may iba ka pang kinuha. Kanino siya? Hindi ito sinabi ng tuwiran. Ngunit pinahanap ko ito. Ito ay katulong ni Hiwanshan. Nagsimula na siyang mag-imbestiga sa mga antigong jade. Mag-inat ka. Huwag magulo ang linya ng mga antigong bagay. Kapag may totoong bagay sa susunod, huwag dumiretso sa tindahan. Kontakin mo muna ako. Ako na ang bahala sa pribadong usapan. Salamat. At si Magindong sa kabila. Nagtatanong din siya. Sigurado siyang hindi siya susuko. Ang mga barbaro ay magsisimula ng pag-atake sa umaga. Napaaga ang oras ni Ginoong Lin. Gusto ni Hiwanshan na harangan ang linya ko. Nais ng mga barbaro na sirain ang kanyang lungsod. Kaya tingnan natin kung sino ang mas mabilis kumilos.
May nangyaring problema kay Linzong. Agad na makipag-ugnayan kay Qin Yuanshan. Kailangan ng mga kumot, damit at mga bota para sa malamig. Bigas, harina, pagkain, gamot at mga hardware. Bumili ng lahat ng makakaya ngayong gabi. Napakaraming bagay. Hindi sapat ang pera. Magbigay ng paunang bayad. Kung maaari, utangin. Kung hindi, bayaran ng cash. Ginoong Lin. Sino ba talaga ang gusto mong iligtas? Isang lungsod. Ginoong Qin, kailangan nating dagdagan ang mga kalakal. Dapat itong dumating ngayong gabi. 030. Alas 3 ng madaling araw 030. Si Lin Zhu ay kumukuha ng mga gamit pang-init sa gitna ng gabi. Si Lin Zhu ay kumukuha ng mga gamit pang-init sa gitna ng gabi 317. Si Lin Zhu ay kumukuha ng mga gamit pang-init sa gitna ng gabi. Ano ang balak mo? Mabilis ang order. Inutusan ako ni Yuanshan na putulin ang iyong supply bago bukas. Putulin mo ba? Magbayad ka, ibibigay ko ang supply. General Shen. Ginoong Lin. Nasaan si General Shen? Nasa patrol si General sa North Wall. Tapos na ang kampo ng mga barbaro. Hindi lalayo sa lungsod ang unahan nilang hukbo ng higit sa 5 milya. Bago magbukang liwayway, darating na sila. Magmadali kayong kunin ang mga supplies sa pintuan. CJ, nauna nang dumating ang mga kumot at mga panlamig. At pati na ang mga guwantes. Nasa likod ang mga pagkain at gamot. Kawani ng militar. Dali, kunin ang mga supplies. Doktor. Dito, suriin ang gamot. Ginolin. Kaya mo pa ba dyan? Kaya mong makayanan, mauuna na kayong magbantay sa lungsod. Lahat ng mga sundalong nagbabantay ay nagdadala ng makakapal na damit. Mga sugatang sundalo ay nilalagyan ng kumot. Mga matanda at bata ay inilalagay sa lugar na walang hangin. Wei Chen. Ibahagi ang mga ilaw. Kailangan sa mga tarangkahan at tor ng lungsod. General, paano gagamitin ang mga ilaw na ito? Nagniningning na. Ilagay ang lahat ng flashlight sa lupa. Huwag pumikit sa ilaw. Ito ang flashlight. Pindutin ang switch para lumiwanag. Huwag tignan sa mata ng iba. Kapag ubos na ang kuryente, palitan ang baterya. Nasa kahon ang pang-backup na baterya. Isulat ito at ipasa sa nagbasa para may rehistro. Palakasin ang mga kadena ng pintuan. Kunin ang lubid para itali ang mga sako. Punuin ang mga sako ng niebe at lupa. Pumunta at takpan ang butas. Naiintindihan. Ibigay muna ang kadena sa hilagang pintuan. Ilagay ang mga tabla sa loob. Punuin ang mga sako ng niebe at lupa. Bigyan mo ako ng 3 patong. Walang bakanting bag. Sa pader. Dumating na si Ginoong Lin at si Yuanshan. Ilang tao? 2 sasakyang pangnegosyo, 3 van, at 2 legal na tao. Nabarahan ang pinto ng pabrika. Lin Zhao. Matulog ka ba ng maayos kagabi? Sobrang aga mong harangan ang pinto ng pabrika ko. Mukhang masigla ka, Ginoong He. Binibigyan kita ng pagkakataon pero ayaw mo. Kaya't susundin ko na lang ang mga patakaran. Nandito ako para protektahan ang mga asset ng brand. Hindi pa naayos ang alitan. Walang kahit isang bagay na mayaabot. Tinanggihan ninyo ito. Maaari bang isulat ng legal na departamento ang ganitong pahayag sa dokumento? Huwag nang magpaligoy-ligoy. Pumirma na ng 3% ng kasunduan sa pagtanggap. Agad kong papalabasin ito. Kung hindi, tatawagan ko ang pulis. Gusto ni Ginoong Lin na pilitin kang umamin sa harap ng lahat. Hindi ba 40% kahapon, Ginoong He? Bakit ngayon 30% na ulit? Kahapon 40%. Ngayon 30%. Hindi ba ito parang niloloko? Nagbago na naman ang merkado. Bibigay ko sa iyo ang huling pagkakataon. 4%. Maaari lamang singilin ng 3% sa orihinal na presyo. Sabi ko, hindi ito kwalipikado. Hindi talaga ito kwalipikado. Ang aming produkto ay natapos ayon sa kontrata. Lahat ng kalidad ay kwalipikado. Biglang pinababa ng brand ang presyo. Nakablock pa rin ang pinto ng pabrika. Sinasabi nilang para sa proteksyon ng ari-arian. Lin Zhao, huwag kang mag-udyok sa mga manggagawa. Kung gagawin mo, gagawin ko rin. Huling tanong ko na ito sa'yo. Pipirma ka ba sa kasunduan?
Hindi pipirma, yan eh. Pumasok para suriin ang mga kalakal. Sino ang may lakas ng loob na pumasok? Sino ang may lakas na humarang? Agad akong tatawag ng pulis. May mga tao na nagtipon at humarang sa pinto. Pumasok ng walang pahintulot sa pabrika. Airport mo na. Nais ko ring ipakita sa kanila. Gaano karaming mga kalakal ang nawawala sa iyong bodega? Ginoong He, hindi ba ang pinakagusto mong malaman ay hindi kung gaano karaming kalakal ang nawawala, kundi kung saan napunta ang mga kalakal? Hanapin mo ang supplier. Hanapin mo ang logistics, hanapin mo ang antique shop. Maghanap ng tao para mag-monitor. Wala akong makitang impormasyon. Nababahala na ang mga mamimili. Mukhang may problema ka talaga, Linzeo. Normal ang operasyon ng pabrika namin. Nagtitipon ang kabilang panig at hinaharang ang mga truck. Gusto pa nilang pasukin ang bodega. Ang kargamentong ito ay para sa brand order. Sila ay pinaghihinalaang naglipat ng walang pahintulot. Gusto nilang bilhin ito sa 3%. Matapos ang pagtanggi sa pag-verify at pagbabayad ng natitirang halaga, nagtipon sila at humarang sa pintuan. Ang ebidensya ni He ay laban sa atin. Huwag mo akong kausapin tungkol dyan. Ilipat mo muna ang sasakyan. Ang hidwaan sa kontrata ay dapat sa legal na proseso. Hindi ito ang paraan para humarang. Narinig mo ba? Ilipat mo ang sasakyan, nakaharang na ito buong umaga. Kailangan pa naming magtrabaho. Hindi pa tapos ang usaping ito kay Linzao. Hindi ko rin naman balak tapusin. Lene, nabawasan ka ng maraming gamit. Malamang na matutuklasan ko ito balang araw. Sige, maghanap ka ng mabuti. Ay! Nakapagligtas si Ginoong Lin sa harapan. Ang harapan ay para lang sa kanyang paningin. Hindi ito ang karaniwang tunog ng pagbubukas ng pinto. Ito ay tunog ng mabigat na bagay na tumama. May tumama sa kahoy. Pumutok ang hilagang pinto. Dalhin ang mga sugatang sundalo. Ihanda ang hilagang pinto. Itaas ni Wei Chen ang sako. Dumating na ang kadena ni General Shen. May mga tabla at sako pa rin. Kadena ng bakal papunta sa North Gate. Tabla na nagsisilbing pinto. Matinding liwanag. Binubulabog nila ang mga pader gamit ang flashlight. Huwag magpaputok sa sarili nyo sa unahan ng tarangkahan. Nakita nila na palingon sila. Epektibo ang general. Gamitin ang gamot ayon sa papel. Huwag maghalo-halo. Mga sundalo sa hilagang pader. Palitan ang mga jacket sa unahan. Ang mga may frostbite ay umatras. Kumain ng tuyong pagkain at uminom ng mainit na tubig sa itaas. Lin, ito ang iyong kliyente. Totoong may tao sa likod ng pinto. Paano ito posible? Nagpadala na naman si Ginoong Lin ng bigas, bilisan mo. Ngayon alam mo na, di ba? Bakit hindi pwedeng ibenta ng 3%? Ipadala ba ang kahong ito? Huwag mong tingnan ang sweldo ko na ipadala mo na. Ngayon, tumulong tayo sa tao. Bungkus ng sako ang butas. Kadena ng bakal nakapalibot sa pinto. Nakatulong ang kahoy na tabla. Muling bumangga ang kahoy. Sikat ng flashlight sa unahan. Mga archer naghahanda magpaputok ng mga batong inihagis. Gaano katagal kayang suportahan ni General Shen ang North Gate? Kung tanging ang orihinal na kahoy na pinto lang ang meron. Kalahati na lang masisira na. Ngayon, kahit may bakal na kadena at kahoy na tabla, kaya pa rin. Ano pa ba ang kailangan? Makapal na tela na gurney, mainit na pagkain. Mas maraming ilaw. Pagkain na mabilis makakabusog. Dinala na ang mga compressed na biskwit. Dinala na rin ang ham na sausage at instant noodles. Kumuha ng tubig na pinakuluan ayon sa dami ng thermos. Umalis na ang mga barbaro. Napanatili ng general ang hilagang pintuan. Bilangin ang mga sugatang sundalo. Palitan ang mga gwardya sa pinto. Hindi titigil ang mga barbaro sa isang atake lamang. Saan ba talaga ito, Ginoong Lin? Sinaunang kabisera. Hindi ka nagbibiro. Ginoong Lin. Napanatili ang unang alon ng atake. Ang mga kadena at kahoy na ipinadala mo. At ang mga ilaw ay nakasalba sa hilagang pintuan. Kung wala ang mga bagay na ito, nabasag na ang hilagang pintuan.
Mas kaunti kaysa sa inaasahan. Ngunit marami pa ring kagamitan ng mga barbaro ang narito. Tiyak na muling atake. Kung maaari pang magpadala, mangyaring ipagpatuloy. Ipagpapatuloy ko. Ginoong Lin, maaari bang makipag-usap ngayon? Sinabi ni Hiwanshan na tinutuklasan ang antigong jade na kabayo at gintong tasa. Nakipag-ugnayan siya sa tao. Huwag kang lumabas mag-isa kamakailan. Naiintindihan na. Pangalawang alon ng mga barbaro na parang tao. Malapit na ang kanilang atake. May bagong ginawang mataas na hagdang bakal ang kaaway. Diretso sa kanlurang pader. Kung mabigo ang kanlurang pader, walang daan ng pagtakas ang mga tao sa loob ng lungsod. Ano pa ang ipapadala? Makakabawi sa hangin, ilaw na makakabawas sa sakit sa tiyan. Lahat ay ibibigay. Hindi niya kayang harangan ang pinto ng pabrika. Hindi niya kayang sirain ang pinto ng lungsod. Sa gabing ito, walang sinuman ang makakapigil sa akin. Nawalan ng depensa ang kanlurang pader. Walang daan ang mga tao upang umatras. Anong ibig sabihin nito? Ibig sabihin hindi sila pwedeng matalo ngayong gabi. Ano pa ang kulang natin ngayon? Kulang tayo ng mga bagay na makakapagpatagal ng isang gabi. Kakausapin ko ang pamilihan ng bigas at langis. At ang imbakan sa construction site. Bumili ng tarpaulin, lubid, pala at kariton. Ano naman ang tungkol sa gamot? Hanapin si Xu Mingshuang. Kilalang kilala niya ang mga nagbebenta ng gamot. Alam niya ang tungkol dito. Hindi niya alam ang pintuan. Pero alam niyang kailangan ko ng supplies. 0001 pero alam niyang kailangan ko ng supplies. 0001. Yung tao ni MWA. Linda si Hiwanshan ay muling kumikilos. Huwag muna siyang pakialaman. Kailangan ko ng gamot at mga pang-emergency na supply. Sa gabi, magbabayad na tayo ng cash. Malaki ang halaga. Mas marami, mas maganda. Makikipag-ugnayan ako. Pero kailangan mong sabihin ang totoo. Para sa rescue o iba pang layunin. Para sa rescue at pagtulong sa tao. Sige, ayusin ko. Nakaayos na rin ang resibo ng sasakyan. Kailangan ng 2 sasakyan ng bigas, asin, at biskwit. Papasukin sila sa likod. Nakatutok ang tao ni Hiwanshan sa harap. Hayaan mo silang tumutok. Boss Lin, nandito na naman si General He. Kasama pa ang tao mula sa punong tanggapan ng brand. Sa oras na ito, pupunta ako sa harap. Magpatuloy ka sa pag-aayos sa likod. Ispak ayon sa listahan. Unahin ang mga kailangan sa kanlurang pader. Pumunta ka mag-isa. Sapat na. Hahaha. Linzhou, sa wakas ay naglakas loob kang lumabas. Sino ang responsable? Legal ng punong tanggapan. Natanggap ni Zukiming ang feedback mula kay Hizong. Inilipat niyo ang mga kalakal ng walang pahintulot. Tumanggi kayong maghatid. May kinalaman din ito sa hindi normal na pondo. Sige, doon na lang tayo sa conference room. Tapos, nagkukunwari ka pang kalmado. Gaano karami ang nawala sa warehouse? Alam mo mismo. Sa batch na ito, maaari lang namin kunin sa 30% ng presyo. Nasa amin ang pamantayan sa pagtanggap. Sinasabi kong hindi kwalipikado. Talagang hindi kwalipikado. Maaari rin itong mapigilan ang logistics na tanggapin ang iyong order. Hindi mapapatunayan ng recording ang lahat ng sitwasyon. Sapat na ba ang tekstong record? Maaaring i-verify ng headquarters ninyo ang proseso. Pagkatapos gawin ang produkto. Walang inspeksyon at pagtanggap si Hiwanshan. At hindi rin siya nagbayad ayon sa kontrata. Binawasan niya muna ang presyo ng 3%. Muling subukan pa ulit. Muling magdala ng tao para isara ang pinto. Sa huli, sadyang magulat ng masama. May kompletong ebidensya ako dito. Linzhou, huwag mong pagbintangan ng walang basehan. Kulangan ang mga paninda sa warehouse mo. Nasa akin pa rin ang pag-aari ng mga kalakal. May karapatan akong magsagawa ng sample testing. Pagsubok sa channel at pamamahagi ng inventaryo. Wala kayong bayad at walang pagtanggap. Bakit niyo sinasabi na sa inyo ang mga produkto? Ginoong He. Totoong hindi pa nababayaran ang balanse. Dahil hindi siya pumayag sa karagdagan. Ano ang tungkol sa orihinal na kontrata? Formal ko kayong pinapaalam ngayon. Dahil sa inyong masamang intensyon sa pagpresyo. Tinanggihan ang pagtupad sa kontrata. Nang hihimasok sa normal na operasyon ng aming pabrika, nagtapos kami ng pakikipagtulungan. At pinapanatili ang karapatan na managot. Ginoong Lin, may puwang pa para sa negosasyon. Kung babayaran ang buong halaga ayon sa orihinal na kontrata. Pampanagot sa mga pinsala sa pagsasara ng pinto at pag-ulat. Pampublikong pahayag tungkol sa mga personal na kilos ni Hiwanshan. Kung hindi, maghaharap kami ng kaso. Yun akala mo sino ka? Isang maliit na may-ari ng pabrika. Gusto mo pang pilitin ang punong tanggapan na humingi ng tawad sa'yo. Ginoong Lin. Dumating na ang mga gamot at kagamitan.
Dumating na ang mga gamot at kagamitan noong ika-4 ng buwan. Nagpadala si Qin Yuanshan ng resibo ng pagbabayad. Ginoong He, kahapon sinabi mo na hindi ko kakayanin ang araw na ito. Ngayon, naipadala na ang sweldo. Nabayaran na ang mga supplier. Nakareserba na ang pautang. Dumating na rin ang mga bagong materyales. Yung sinasabi mo na daan. Wala akong nilakad na kahit isa. Saan ka kumuha ng pera? Masyado mo nang tinanong ang tanong na ito. Ginoong He, hindi pwedeng tanungin ang issue ng pondo dito sa lugar. Ngayon ay inaasikaso namin ang kontrata. Ginoong Zhao, anong ibig mong sabihin? Ginoong Lin, kailangan naming dalhin ang mga dokumento para sa muling pagsusuri. Kung totoo ang sitwasyon, bibigyan ka ng formal na sagot ng punong tanggapan. CJ, dalhin ang kopya. Iwanan ang original dito. Hindi pwedeng umalis si Ginoong Zhu ng ganito lang. Nabawasan ang kanyang kargamento. Hiwanshan, gusto mong alamin kung saan napunta ang aking kargamento. Ngunit nag-imbestiga ka ng isang buong araw. Nalaman mo lang na nagbayad ako ng sahod. Nabayaran ang halaga ng kargamento. Bumili ng mga materyales. Lalo kang nag-imbestiga. Mas lalo pang pinatutunayan na hindi kita napasuko. Paalisin mo na. Lin Zhao, hindi kita palalampasin. Unahin mong iligtas ang sarili mo. Ito ang record ng logistics at mga testigo. At pati na rin ang resibo ng malicious na reklamo. Akala mo ikaw lang ang marunong mag-imbestiga. Naipadala na ang kopya ng orihinal sa abogado. Naipadala na rin sa inyo sa punong tanggapan. Gumamit na ng mataas na hagdang bakal si Ginoong Lin sa kanlurang pader. Gumamit ang mga barbaro ng balat ng bangkay bilang panangga sa apoy. Hindi makatagos ang palaso. Ay! Ginoong Lin, may ilaw pa ba? Meron. Nandyan lahat ng baterya. Dumating na ang sako. Ipasok lahat. Hey! Lahat ng ilaw sa kanlurang pader ay dapat nakatuon. Sa itaas ng hagdang bato. Walang kalasag ang mga bowman. Ang naglalabas ng baril. Sako ng niebe sa dingding. Pahalang nakahoy. Huwag hayaang mahulog ang hagdang bato. Makinig sa utos ng General, bilisan. Ay! Lahat ng tarp, lubid, kahoy at sako. Ihatid sa likod ng bahay. Ano pa ang hinihintay nyo? Agad na ilipat ang mga relief goods. Saan ipapadala ang kahon na ito? Unahin ang mga may pulang tatak sa likod bahay. Umurong ng 3 hakbang sa kaliwang bahagi ng pader. Ihatid ang mga sugatang sundalo sa bayan. Dumating na ang pagkain para sa pag-recover ng lakas. Ibigay ito sa mga gwardiya ng pader. Mahigpit yung tinapay ni General. Pero busog na busog talaga. Kain mo na bago ka umalis. Ngayon, mag-ingat tayo. Lahat magpasalamat. Sa kanang bahagi ng pader sa west, nakatali ang mataas na hagdang. Tanggapin ni General Shen. Maaari itong makipag-usap ng malayo. Hawakan ang key na ito para magsalita, bitawan para makinig. May isa sa kanlurang pader at isa sa hilagang pintuan. Huwag itong basain, huwag mahulog. Kanang bahagi ng kanlurang pader. Naririnig mo ba? General, nandyan ka sa hilagang pintuan. Bakit parang naririnig ko sa tabi ko? Huwag nang magsalita pa, ilawan ang paanan ng hagdang. Ikabit ang lubid sa katawan ng hagdang. Kakayanin nitong iligtas ang buhay. Hilahin pa, hilahin pa. Bumagsak na ang mataas na hagdang. Naipanatili ng general ang kanang bahagi. Huwag tumawag. Palitan ng tao para ayusin ang pader. Hintayin ang susunod na batch. Ginolin. May 2 tao si Majindo na nakabantay sa pinto ng tindahan ko. Wala akong oras ngayon. Nakareport na ako sa pulis. At may nakuhang sisi din. Ang pangalawang batch ng gamot na pinakontak mo sa akin. Darating 1 oras mula ngayon. Bayad ayon sa resibo, itago ng maayos. Sa loob ng pinto, umaga na sa kabisera. Ngunit hindi pa rin tumitigil ang labanan. Muling umatake ang mga barbaro sa 3 alon. Hindi umatras si Shen Zhaoxu. Gumagamit ng flashlight para guluhin ang kaaway. Gumamit ng sako para punan ang puwang. Gustong patayin ako ni Hiwanshan gamit ang mga cotton jacket. Ngayon, ang mga cotton jacket na ito ay nagpapabangon sa mga tao sa kabilang panig. Ginoong Lin. Napatunayan ng headquarters na talagang lumampas si Hiwanshan sa kanyang kapangyarihan sa pagpepresyo at nakialam sa supply chain. Handa ang headquarters na ibalik ang orihinal na presyo sa pagtanggap ng mga kalakal. Pagsasauli ng pinsala. Saan si Wanshan? Nakatigil na sa tungkulin. Sumasailalim sa investigasyon. Hindi nagbago ang aking mga kondisyon. Pampublikong pahayag. Pagsasauli ng pinsala. Bayad sa orihinal na presyo. Ginoong Lin. May 2 lokal na tindahan ng kagamitan sa proteksyon na kusang nakipag-ugnayan.
na handang mag-supply. Narinig nilang nagbabayad tayo ng cash. At pwede pang bumaba ang presyo. Ilang pera pa ang natitira. Sapat pa para sa araw na ito. Kapag dumating na ang bayad mula sa brand, magiging maayos na ang lahat. Magpatuloy sa pagbili. General Shen. Wei Chen. Walang masamang mangyayari, di ba? Lin. Nawasak na ba ang lungsod? Hindi pa. Nagtanggol sa kanlurang pader. Ginoong Lin. 3 beses nang umatake ang mga barbaro at umatras. Nakahadlang ang niebe sa supply ng pagkain ng kaaway. Kalahati ng mga kagamitan sa pag-atake ay nasira. Umurong na sila ng 10 milya. Ang mga reinforcement ay darating bukas. Napanatili natin ito. Ano ang kalagayan ng mga sugatang sundalo? Marami pero mas kaunti kaysa sa inaasahan. Ang mga damit na panglamig at gamot na ipinadala mo. Ang ilaw at intercom ay nakapagligtas ng buhay. Magtipid sa paggamit ng intercom. Ihiwalay ang gamot ayon sa papel. Ginoong Lin. Matapos mong iligtas ang lungsod, kailangan mo pang alagaan ang aming gamot. Huwag mag-alala, Ginoong Lin. Hawak ng doktor ang papel na parang mas mahalaga pa kaysa sa utos ng militar. At ang mga tao. Nagsimula na ang mga kanin sa lungsod. Ngayon, walang namatay na bagong pamilya sa lamig. Ayos lang iyon. Mamaya, magpapadala ako ng mga pasasalamat. Hindi ito pambili ng buhay. Ito ay ang buong puso ng mga naninirahan sa lungsod. Huwag mag-alala, unahin ang mga sugatang. Naiayos na. Si Wei Chen ang nagbabantay sa lungsod. Ako mismo ang magbibigay sa iyo ng pasasalamat. Ito. Lahat ng ito ay totoo. Ipapakita ni Xu Mingshuang bukas. Ginoong Lin. Bumalik ang aming pabrika. Ibalik ang orihinal na presyo ng kontrata. Magbayad ng kompensasyon. Si He Wanshan ay suspendido sa kanyang tungkulin habang sumasailalim sa investigasyon. Pumirma ba? Si He Wanshan ay suspendido sa kanyang tungkulin habang sumasailalim sa investigasyon. Pumirma ba? Si He Wanshan ay suspendido sa kanyang tungkulin habang sumasailalim sa investigasyon. Pumirma ba? Dagdagan ng 0% na kompensasyon. Ang pampublikong pahayag ay tungkol sa sadyang pagbaba ng presyo sa bidding. Naiintindihan, babalik agad ako. Lin Zhao. Gusto mong pilitin akong mamatay. Nagkamali ka ng sabi. Ikaw ang una na pinilit ang pabrika ko. Gagawin ko lang ang nararapat sa procurement. Dapat bayaran ang procurement sa tamang oras. Hindi ito masamang layunin na magpababa ng presyo. Ipinapakilala ko sa iyo ang bagong order. Tanggalin ang pananagutan. Walang kailangan. Ginoong Lin. Ito ay hindi karaniwang kargamento. Maaaring iproseso ng legal. Ngunit dapat itong hati-hatiin. Magpapalabas muna tayo ng bahagi. Para mabayaran ang utang at ma-upgrade ang kagamitan. Talaga bang hindi ka nagkakasala? Pagkatapos ng 1 linggo, darating na ang bayad. Si He Wanshan ay tinanggal sa trabaho at sinampahan ng kaso. Halos bumagsak si Zicha. Naitulak natin ito lahat. Punan ang sahod. Ipapamahagi ang bonus ngayon. Ginoong Lin, magkakaroon pa ba tayo ng ganitong order? Hindi na. Sa hinaharap, gagawa na tayo ng sarili nating cotton jacket. Proteksyon sa hangin, init, matibay. Lahat ay sinubukan. Walang malaking brand na pangalan. Mabibenta ba? Kapag malamig ang tao. Hindi tinitingnan ang pangalang walang kwenta. Tinitingnan kung kaya bang protektahan ng damit ang hangin. Nakuha na ang unang batch ng lokal na order. Lahat ng mga rider sa warehouse ng construction site ay kailangan ng produkto. Kaya ano pang hinihintay natin? Simulan na ang trabaho. Tumigil ang niebe, tahimik ang lungsod. Dumating ang mga reinforcements sa lungsod. Nag-set up ng lugawan ang mga tao. Nakakuha ng gamot ang mga sugatang sundalo. Nagpalitan ng bantay ang mga gwardiya. Si Ginoong Lin ay tumulong sa ating mga mamamayan. Si Shen Zhaoxu ay hindi makakalimot. Kung si Ginoong Ruo ay muling nasa panganib. Dito sa pintuan ng tanso. Palaging may tumutulong. Nakayanan ko rin. Hindi bumagsak ang pabrika. Hindi nagkalat ang mga manggagawa. Sa hinaharap tulungan tayo. Magdadala ako ng mga jacket at pagkain. Kayo naman, bumalik ng mga butil at gamot. Ikaw ang magbabantay sa lungsod, ako ang magbabantay sa kampo. Walang sinuman ang tatakas. Ginoong Lin. General Shen. Umatras na ba ang kalaban sa kabilang panig? May nasaktan ba o nasira? Umatras na nang walang nasaktan o nasira. Kaso halos mapariwara na kami. Ano ang ibig sabihin ng pagkabangkarote? Ibig sabihin ay nawala na ang pabrika at nagkawatak-watak na ang tao. Hindi pa nababayaran ang utang. Kaya hindi ito pwedeng mangyari. Hindi rin pwedeng mangyari sa kabisera. Kaya't lahat ay nananatili. Ginoong Lin. Sabi ng mga bata sa lungsod, gusto nilang kumain muli ng ganong maliliit na karne. Hamonadong sausage. Para sa mga bata, huwag kainin ang balat. Tandaan mong ituro sa kanila. Naalala ko na. Ginoong Lin.
Kailangan mong alagaan kami pagkatapos ng taglamig. Ang tulong ay pansamantala lamang. Kailangan mong magtanim para makasurvive ng matagal. Nakatanggap ng aral. Dumating si Ginoong Lin, may bagong order. 3,000 piraso, cash advance. Presyo, 15 oras 8 minuto 5 oras 2:003. Tanggapin. Ngayon, hindi na ako natatakot sa presyuhan. Ano nang ikakatakot, ngayon, sila na ang pumipili sa akin. Ako ang pumili ng mga customer. Ipinaalam ko sa lahat. Ang overtime ay doble ang bayad. Unahin nating na-ship ang batch na ito sa lokal na order. Sa likod na bakuran naman, ipapadala rin. Gusto ni Hiwan siya na kunin ang buhay ko. Ginamit ko ang batch na ito ng mga cotton coat para iligtas ang lungsod. Natutulungan din niya ang aking pabrika. Simula ngayon, hindi na maghihintay ang pabrika na nakaluhod para sa ani. Aalagaan ko ang aking pabrika. Si Shen Zhaoxu ay nagbabantay sa kanyang lungsod. Huwag niyong asahan na pababayaan namin.